Kulay, no? Ibang, no? Brown style yung kulay, no? Okay, mapagpalang araw sa lahat. At eto na naman, portrait na naman po yung gagawin natin. Bali, hindi kasi tayo pwedeng tumanggi. Trabaho natin yan. Kung anong gustong pagawa ni client, yun yung gagawin natin syempre. Kahit medyo naghahanap na rin tayo ng ibang pyesa na ipapagawa sa atin. Kaso, kadalasan, portrait talaga yung pinapagawa sa atin. Medyo sabik na rin ako na gumawa ng ibang pyesa. Kaso, siguro, antay-antay na lang tayo dun sa magiging client pa natin na magpapagawa ng ibang pyesa. Okay, bali dito, ang gamit kong size ng needle, 9 Magnum. Kasi medyo may mga sungkitin sa part na yon. Yung sinishade ko kanina ng dark brown, yung sa may part ng leeg niya. 9 Magnum po yung ginamit natin dyan. Dito naman, sa may part ng tenga, ang gamit ko dyan, 3RL. Pwedeng 5RL. Pwedeng yun na rin yung ipang detalye nyo sa mga detail na nakikita nyo dun sa ginagaya nyo. Pwedeng yung liner na po yung gamitin natin para siyang magiging guide natin, para siyang bloodline. Tapos mamaya, isi-shade naman natin gamit yung Magnum. Pwedeng round shader o kaya pwedeng round Magnum. Dito sa part na to, sa may bigote niya na parang bagong ahit, ang gamit natin dyan, 3RL. Tapos, ang bolts natin doon is mababa lang. 4 volts o 3.5 volts kung hanggang saan kakayanin ibaba nung machine nyo. Pwedeng yun yung gamitin nyo para magmukha siyang tuldok-tuldok, na magmukha siyang parang bagong tabas na bigote o mga balbas. Ganun lang po yung diskarte ko sa paggawa ng mga ganong klase ng bigote. Dito naman sa kilay, 3RL lang din po yung gamit ko dyan. Gagayahin lang natin kung saan nakagawi yung mga kilay niya. Halimbawa, pakanan, pwedeng pasalubong. Yung magsasalubong sa gitna, yung paakyat yung paglilinya mo. Tapos sasalubungin mo naman ng pababa din para magiging pa-cross siya. Kasi ganun yung mga itsura ng kilay sa mga kadalasang ginagawa ko ng portrait. Basta ito yung mga pinandetail ko dito sa mata, sa ilong, sa labi, sa ngipin niya, puro liner na 3RL yan. Pwede kayong gumamit ng mas malaking size, pwedeng 5RL, pero depende rin kayo sa size ng portrait na ginagawa nyo. Kasi baka mamaya sumobra yung kapal, yung mga detail niya masyadong magre-react kasi parang hindi natugma yung size nung ginamit mong pan-detail kasi maliit lang pala yung ginagawa mo. Bali dito naman nag-highlight na tayo. Ang gamit ko dito 3RL pa rin. Tapos ganyan yung klase ng pag-highlight natin. Kung mapapansin nyo, hindi siya pantay. Meron tayong hinahaguran dyan na may shade na nauna yung kulay ng mukha niya. Tapos meron dyan na open na balat. Yun yung pagkakaiba pagka nag-highlight ka. Yung open na balat, hahaguran mo ng highlight gamit yung liner. Pwede ring shader, pero papaabutin mo dun sa mga na-shade mo na nung una para mag-blend yung puti mo dun sa kinulay mo sa muka. Halimbawa, yung sa ilong. Meron tayong dong open din na skin. Siyempre, puputihan mo siya, highlight. Bali, padadaanan mo din yung mga nauna mo ng shinade para mag-blend yung kulay nung una mong kinulay sa ilong o saan mang part ng muka. Bali, magiging magkaiba yung kulay nung open skin at saka yung shinade mo nung una. Pero ang gamit mong pinang-highlight is puti. Pero magkaiba yung dating niya. Dun sa open skin, puti ang kulay niya. Siyempre, kung pinasadahan mo din, pinaabot mo dun sa mga naunang na shade mo na, magbe-blend yung kulay nun. Halimbawa, sienna. Magbe-blend yung kulay nung puti at saka nung sienna. So, magiging iba yung kulay niya kaysa dun sa open skin na kinulayan mo lang ng puti. Hindi ko alam kung nag-gets nyo yung paliwanag ko rito, pero meron kayong mga hindi naintindihan, message nyo na lang po ako. Subukan ko pa rin ipaliwanag sa inyo kung medyo naguguluhan kayo. At yun, hanggang dito na lang po. Nilinisan po muna natin yan. Tapos nilagyan natin ng ointment. Tapos mamaya babalutin din natin yan para makaiwas sa infection, sa mga dumi. At kung meron kayong gustong talakayin natin dito, comment nyo lang po sa baba. Susubukan ko pong magawa ng tutorial yan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Ako po si Nads Galarpe na nag-iiwan ng isang mapagpalang araw. Peace out.